Amen. Praise the Lord. Let's open our Bibles. Matthew chapter number 6. Matthew chapter 6. At ngayong gabi ay gusto ko pong ating tingnan ang isa pa sa mga nais ng Diyos na ating isinasaalang-alang sa ating pong buhay. Sa verse number 24 ng Matthew chapter 6. At sa pamamagitan nito ay tingnan natin ang ating mga sarili. If we are serving two masters, or we are serving not God, but another master. Verse number 24, basahin po natin. Ready, go. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Ulitin po natin, no? Magandang bagay, no? Na umalingaw-ngaw sa atin, sa ating isip, sa ating puso, araw-araw sa ating buhay. Because certainly, we do serve something else or someone else. Yan tayong pinaglilingkuran. Do not think that you, dahil naka-set na yung mind mo to serve the Lord, and that is the real thing. Dapat talaga naglilingkod sa Panginoon. But honestly speaking, if you look deep down in our hearts, our minds, or our goings, sa ating mga pinagdadaanan sa buhay, sa ating mga ginagawa, sa ating mga pinagkakaabalahan sa buhay, sa mga oras na ginugugol natin, day after day of our lives, these are actually, a picture or a reflection of who we serve. Kung saan ka nagkakaabala, ano yung mga gustong-gusto mong gawin? Saan ka babad? Saan yung inclination mo? These are all pointing to the fact of the master you serve. Kaya madali lang pong sabihin, I serve God. I want to serve God. But tonight, I'd like us to look at ourselves. Verse number 24. Ready? Go. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold on to the one and despise the other. Serve God. Because there are people who would serve God at their convenient time, and then they won't serve Him at their problematic times. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, saan tayo doon? No man can serve two masters. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Nawa ang katotohanan na napapaloob dito would burn in our hearts and also burn who we are, so we would see the master that we serve, and that this may bring us to the true master na dapat nga po naming pinaglilingkuran, knowing that we are, or we profess, to have received you as our Lord and Savior. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito, and help me, Holy Spirit of God. Gamitin mo po ang inyong salita to make us better and not bitter. Sapagkat ito ang aking hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus.
Amen. Okay, please, mag-stretch muna kayo ng konti. Dahil kanina ay may nakikita akong iba na ang upo. At pag tayo nasa bahay-sambahan, tiyakin mo na huwag kang pahilig-hilig. Dapat ay umupo ka ng maayos para hindi ka antukin. Lumayo-layo ka doon sa katabi mo kasi baka siya pa ang maging cause kung bakit ikaw ay makatulog. O kaya baka ikaw din yung cause kung bakit kayo ay magkukwentuhan. Lalo yung kaututang dila mo tapos kasama mo na naman siya dyan. Alam mo, pag kayo pupunta sa simbahan, tiyakin mo na yung hindi kayo in good terms. Yung hindi kayo nagpapansinan. Para pagkatapos ng service, magpapansinan kayo doon sa prayer time. Kasi kung ayaw mo kausapin, alam mo pagkang katabi mo yung gustong-gusto mong kausapin, naku, talagang yan, isang salita pa lang, hindi naman yung tinutukoy ng preacher, may pumasok sa isip mo, tapos kayong dalawa lang nagkakaintindihan, di ba? Kasi pareho nyong narinig yung salitang yun, applied in another sense. Katapos yun ngayon, yung ginamit ng preacher, magtitinginan kayo, at yun na yung maiisip nyo, and then you will miss the point. And don't you think that is the work of the devil? It is. Kaya bilang anak ng Diyos, ay mag-stretch ka na ngayon, at tiyakin mong hindi ka makakatulog dahil balak ko talagang I'll be thirst tonight. Thirst. Short. Brief. Amen. Parang hindi kayo naniniwala. Okay, take your seats. No man can serve two masters. 3 things, and I'll go directly to it. Wala na introduction, tapos na. Kanina pa ako nag-introduction, di ba? If you don't think that is an introduction, that is an introduction. So yung mga ano ba tawag niyan? Nagte-take down notes. I had already my introduction. That was enough. Okay. So, first thing, the text tells us that we are all servants. No man can serve two masters. Ito po, nire-reveal niya yung position natin. What we are. We are servants. Sa totoo, kahit na ikaw pa ang pinakamayaman, the most powerful, you are still a servant. In the eyes of the Lord, even if you possess all the money in the world, even if you possess all the powers and the authority in the world, you still remain to be a servant. Because you're not God. Yan po ang dapat na itatak natin sa ating puso. Kahit pa ikaw ang pinaka-skillful, kahit ikaw pa yung pinaka-matalino sa lahat ng matalino, you are still a servant. I am still a servant. Sabihin mo nga, I am a servant. So, no matter how powerful, how wealthy, or a gifted person, gifted ka? Sino mga gifted dito? Say aloud, amen. Sino mga special? Sino ang mga normal? Pag ikaw ay normal, ibig sabihin, servant ka. Abnormal kasi yung pag-iisip mo dahil marami ka nang natutunan, pagkatapos ay kala mo na ikaw na yung authority, ikaw na yung eksperto. Hindi ba ganyan ngayon na nangyayari? Kung sino ang expert, yun ang kanilang pinakikinggan, kahit na kung ano-ano pang sinasabi.
But no matter how expert you are and how trained you are and how skillful you are, dapat mong ilagay sa iyong puso, sa isipan mo, you will always remain to be a servant. Amen. You will always be under authority. You will always be obedient to somebody else or to something else. Look, Pharaoh. Kilala natin si Pharaoh. Sa panahon ni Joseph? Hindi, sa panahon ni Moses. Namatay na si Jose. The Pharaoh, the king of Egypt. Noong yung bansang yan ay wala naman talagang ibubuga. Pero dumating ang isang batang paslit, ang pangalan ay si Joseph. At dahil sa salita ng Diyos na tinanggap niya, dahil sa pakikipagniig niya sa Panginoon, when God was telling him that in 7 years' time, there will be famine. In 7 years' time, there will be plenty of produce. At nakita niya yun, na utos ng Panginoon, gagawin ng Diyos dahil 2 beses na dumating sa kanyang yung salita doon sa Egypt. Ay sabi niya, surely God will do that. He will send 7 years of great harvest. But then after that will be grievous famine. Hindi yan naranasan. That was the word of God. God was telling him, God was telling that king na yan ang mangyayari, mararanasan nila. At si Jose lamang ang nakaintindi nung salita ng Diyos. The rest, walang nakaintindi. Siya ang nag-eksplika. Siya nagsabi sa kanila, ito yung gagawin ng Diyos. So certain. He said it to Pharaoh twice in his dream, and therefore, it certainly will be done by God. Kaya sabi ng hari sa kanya, ano na ang gagawin natin? Because he had the wisdom, because he had the power of God, because he had God. Ang sabi niya, we have a heavenly Father who gives to us the interpretation of dreams. So, ang Diyos. And so, He gave them the interpretation. Pagkatapos nun, ay sinabi nga ni Pharaoh, at sinabi ni Joseph kung ano ang gagawin para mapaghandaan ang darating na taggutom. And they prepared well. Sinundan nilang lahat yung sinabi ni Jose. And he became the highest official. At doon ngayon nag-boom, not only economically, but even, militarily, ang Egypt. Just imagine, you see, the money that comes to them every day. Just imagine also the cattle noong nag-fail na yung pera. Pero kailangan pa rin nilang kumain. Yung mga kanilang mga alagang mga hayop, yun na ang kanilang ibinarter. At nung maubos na rin ang kanilang mga pagmamay-ari na mga domesticated animals, ay yung kanilang lupa naman ang kanilang ibinenta. Kaya nga naging mayaman ng gusto yung Pharaoh. At nung nag-fail na rin yung, and then kanilang isinanglana ang kanilang buhay, ang kanilang serbisyo, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga pangarap sa paraon. So everybody else was looking up to this Pharaoh. And when he died, another Pharaoh came, not knowing Joseph.
At dahil yun ang tingin nila doon kay Pharaoh, who has amassed wealth, power, and then he was elevated like God, as if he owns everything. Hindi naman yun, minana lang niya yun. Pero naging practice na nila yun. Dahil yun ay taon-taon na ikita nila that it is only by the word of the king kung bakit sila makakagalaw, magkakaroon ng pagkain, at kung saan sila titira, always under the direction of this Pharaoh. He had all power. He had the military. He had the money. He had wisdom. He had Joseph. He had the wisdom of that place. Sino lalaban sa kanya? Kaya kahit mali-mali na yung kanyang sinasabi, susundin pa rin nila. Ay tingnan po ninyo, though he was a ruler, powerful ruler in Egypt, pero naglingkod siya sa mga Diyos-Diyosan. Oo. Pero mo, siya nga lahat ng sasabihin niya magagawa. Isang utos lang, isang salita lang niya sinusunod. Pero ano ba na naglingkod yan sa mga frogs? Tinitingnan pa rin niya ng mga Diyos-Diyosan yun. Kaya yun ang ginawa ng Diyos. Na ang lahat ng mga plagues doon sa Egypt was actually yung pagsampal sa kanyang kaisipan at sa kanyang mukha na ito'y sinasamba niya. Na ang mga ito ang pinaglilingkuran niya. Biro mo, mas makapangyarihan siya, mas may pera siya sa mga palaka. Doon sa mga kuto, doon sa lahat ng mga meron sila doon. May mga Diyos-Diyosan kasi siya doon. Mayroon siya mga nilalapitan. Samantalang ang mga tao ngayon nalapit sa kanya. But because he served other gods, and he would not serve the God of Israel. What happens? Hindi siya maniwala doon sa salita ng Diyos sa kanya. I am the great I am. Palayain mo ang aking mga anak dahil sila ay maglilingkod sa akin. Pero tingnan niyo, dahil sa kanyang paglilingkod sa kanyang mga Diyos-Diyosan, ay na hindi niya nakilala ang Diyos. Sino yung Diyos na yan? So he had all that power. Pero siya mismo ay naglingkod saan? Sa mga idols at naglingkod siya sa kanyang sarili. Anong nangyari sa kanya? Anong bunga nung ganitong uri ng kaisipan na paglilingkod sa sarili? That which was given to him, power, wealth, the authority, yung pagtingin sa kanya, nung kanyang bansa na napakaganda, now because of his serving these gods and himself, dahil naging alipin siya sa tingin niya, siya yung the best. At alipin siya nung kanyang mga Diyos-Diyosan na hindi siya makapaniwala sa Diyos na buhay, the great I am, he fought against him. That destroyed his nation. Nasira. Kasi aminin man niya o hindi, alipin pa rin siya ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Hindi niya maintindihan that there is God who is the God of all gods. Hindi pa rin niya maintindihan na may Diyos nga na makapangyarihan sa lahat. Hindi niya maintindihan yun. Kasi tingin niya, siya yung Diyos. See, he is still servant of himself. Si Paul, tandaan nyo, di ba, ang talino niyan? Hello? Nandito na kaya? Oh.
Paano tayo magiging mabilis niyan? Ay lalong magtatagal. Pag iba yung, parang, nag-shift lang ako na si Pablo na. Umano na yung iba, hindi na. Ano sabi ni Paul sa Romans chapter 1? Sino ba si Pablo? Pariseo. Leader. Matalino. Tinitingala rin ng maraming mga tao. Kumbaga, siya expert sa batas. Expert siya sa salita ng Diyos. Sa law. Pero tingnan niyo ang kanyang naunawaan dyan. He said, Romans chapter 1, in verse number 1, Paul, wow, a servant of whom? You see? A servant of Jesus Christ. Naintindihan ba natin nung sinabi niya that he is a servant of Jesus Christ? Who is Jesus? Hindi naman nag-aral yun. Saan ba nanggaling si Jesucristo? Hindi ba doon sa Nazareth? Doon sa Galilee? Na minamata ng mga Pariseo? Wala namang magandang bagay na makapupunta diyan sa Galilee, mabubuhay diyan. There is nothing. Hindi siya hari. Hindi ba yung mga magulang niya, yun yung mga karpintero? At siya si Mary, hindi ba kasama natin siya? Di ba yung nangingisda naman yung mga kasama niya? Is this not an ignorant person? Paul was different. Mataas na tao yan. Maraming mga alam, pinag-aralan, nasa mga universidad. But nonetheless, he said, I am a servant of Jesus Christ. Amen. You see, he understood. Kaya nga po, ano nangyari? That he was able to serve his Lord. And Paul, yung kanyang pag-appreciate nung kanyang role, yung kanyang position as a servant of Christ, led him to give up his position, his profession, his money, his country, and he went from place to place, establishing churches at the expense of his health and wealth, and he wrote more than 10 epistles, 12 at most, na mga Pauline epistles na ngayon ay ginagamit natin at binabasa na yung ang treasure ng mga Kristiyano ngayon na siyang nagpapalakas sa atin bilang mga anak ng Diyos. And how many churches were developed and established through him? Hundreds of churches. At yung mga simbahan yan ay nagbunga rin ang mga simbahan hanggang makarating dito sa Pilipinas at dito sa Los Baños noong 1980s. Why? Because of this person who said, I am a servant of Christ. You see, whether we serve, whether we say we serve the living God, it actually is shown in our lives. Sino ba pinaglilingkuran mo talaga? Dapat makikita mo na kung ikaw ay tao. Maglilingkod ka at maglilingkod ka. Kaya lang ang tanong nga, kanino ka ba naglilingkod? Tingnan niyo, there is a truth in Romans chapter 6, verse number 16. Ano sabi ng Romans chapter 6, verse number 16? Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants you are to whom you obey. Hindi nyo ba alam, lingid ba sa iyo, na kung sino sinusunod mo, yun
yung master mo. Kaya nga tanong ko ngayon sa atin, servant ka, pero sino bang sinusunod mo? Barkada? Mrs.? Mister? Sino sinusunod mo? Mga barkada, sabi na, absent muna tayo ngayon. Buti na lang, nandito tayo ngayon, ano? Buti na lang sinunod natin ang Panginoon ngayon. Pastor, paano ko ba malalaman na sinunod ko ang Panginoon? Sabi niya, forsake not the assembling of yourselves together. Oh, dito tayo. Kaya masaya ako na nandyan ka. Kasi sumunod ka. Ngayon, kung napilitan ka, di ewan ko lang sa'yo. Basta ako, sumimba ako. Amen? Oh. And I don't take it lightly that I am here. Hindi dahil ako ang magsasalita. In fact, gusto ko nga may nakikinig. Kanina nga lang, yung kanta ng mga yun, ng mga usher na yan, firing line. Di ba, masarap na makinig doon sa kanilang mga testimony. Ngayon ko lang naalala, Brad, yung mga binanggit mong nasa langit na, sabi ko, magandang bagay yun, ano? Maglagay tayo ng hall of, yung Heroes of Faith room. Andun lahat yung mga mukha ng mga nauna ng mga kapatid, ano? Yung mga faithful, ha? Yung mga hindi. Pero mga faithful talaga, naglingkod sa Panginoon, nandun yung mga picture nila, di ba? Hindi yung nandun sa Ataul, ha? Ayoko doon. Yung kanilang mga paglilingkod, kasi dito may mga picture na sila noon di ba? Tapos meron pang mga video clips. Sabi ko, kay Brother Ken, parang nagkaroon ako ng idea. Dapat pala talaga sa susunod na next year. Sa susunod, ay ma-feature man lang yung kanilang mga, ito yung mga nauna na, Hall of Faith. Diba? Yung parang sa Hebrews chapter 11, na-mention lahat yun. Ang mga nangamatay dahil naglilingkod sa Diyos. Mapapabilang ka ba doon? O doon sa mabubura? Naisip ko, sabi ko, ang layo-layo natin, gusto natin ng mga heroes of faith, mga autobiography ng mga tao. Pero ang dami na nating example dito, na nagsuko ng kanilang buhay. Binigay nila yung kanilang buhay, yung lakas, yung pera, yung talento sa gawain ng Diyos, and we saw them with our own eyes. Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, sino ba talaga pinaglilingkuran mo? Sinong sinusunod mo sa buhay mo? That's a question. Do you now believe that you are a servant? Ulitin ko nga. Ikaw ba'y naniniwala na talaga posisyon mo, ikaw ay alipin? Ngayon, tanong, sino ang umaalipin sa'yo? Sino ang mga sinusunod mo? Kung ang sinusunod mo ay kasalanan, ay di yung kasalanan nga master mo. Kung ang sinusunod mo ay yung kaibigan mo, pag wala siya, wala ka rin. Kung ang sinusunod mo ay pera, kaya kung ay hindi ka makasunod sa Diyos dahil lamang sa pera, ay di yung pera boss mo. Kung ang sinusunod mo talaga ay yung boss mo, na kahit na ang sabi ng Diyos ay dapat ikay gumagawa sa gawain ng Diyos, ay di yung boss mo ang Diyos mo. Doon ka. Kaya dapat lang tanggalin natin, saan ka ba talaga? Who are you serving? Tonight, that is a question and a challenge that we should answer. He said, no man can serve two masters. Ang Panginoon mismo nagsasabi. Yan ang position natin. Yun ang nature na natin. Hindi mo maaalis yan.
Pero ang pinakatanong ngayon yan, sino ang iyong sinusunod? Sino ang umaalipin sa'yo? Ay maigi pang magpaalipin sa Panginoon. Tingnan niyo, sabi nga niya doon sa, in the same verse, Matthew chapter 6, verse number 21. You cannot serve God and Mammon. Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos at saka sa Mammon. Mabibilaukan ka. Sabagay nga naman, yung Mammon, di ba? Yung Mammon, yung tinapay na Mammon. Naalala ko ang isang kapatid noon eh. Kumakain daw ng Mammon. Pagkatapos, ano sabi niya, hindi ako makahinga. Nasa bus daw yun. Pagkatapos, tumakbo na. Pagkatapos ay pumunta doon, hindi ako makahinga, dalhin niyo ako sa ospital. Dalhin niyo ako sa ospital. Tapos sabi niya, ano bang kinain mo? Mammon. Ay, ito, tubig ko, uminom ka. Pag inom niya, gano'n yan. Joke yun. Pero yung Mammon na yan, ay hindi yung Mammon. Na. Hindi tinapay yung Mammon na yan. Yan ay ano yan? Kayamanan. Yan ay yung dito sa sanlibutan. You cannot serve God and Mammon. Ano ibig sabihin yan? Hindi mo pwedeng pagsabayin yung dalawa. Ano? Hindi pwedeng pagsabayin yan. Because the second thing is that you are going to have to choose whom to serve. Yung sinasabi ng Panginoon, no man can serve two masters, hindi ka po pwede pagsabayin yun. Hindi pwede na ngayong araw na to, Diyos ko, bukas, disko. Hindi po pwede na ngayon ay makalangit na awitin, mamaya ay makamundong awitin. Di pwede yun. Simply, you cannot serve those two. Kaya mahalaga yung salita, hindi and or yan. Sa bangko, pag depositor kayo, meron tinatawag na and, slash, at saka or. Yung and, ibig sabihin, pag ikay magwi-withdraw, kayong dalawa ang magpirma. O kaya, dahil may or, o kaya, kung wala yung isa, di ba, kaya may or, pwedeng yung isa lang ang magpipirma. Pero kapag ang salita ay and, God and Mammon, parang si Yasen and PJ, may joint account sila, bira, nag-joint account kayo. Okay, may joint account sila, hindi po pwede mag-withdraw na mag-isa ka. Kailangan dalawa kayo. Yun. Pero sabi ng Panginoon, dili pwede sa paglilingkod sa Diyos. Bilang servant, you will always have to choose someone else. Otherwise, ikaw kasi magiging loyal sa isa. Kaya hindi pwede yun, hindi pwede yung dalawa. Hindi pwede yung Mammon, hindi pwede yung Mammon, the world, the devil, the world, ang sanlibutan, ang sarili mo, and God. Isa lang doon. Mamimili ka lang. Kaya sabi ng Panginoon, piliin mo. Ikaw din lang naman talaga ay maglilingkod at maglilingkod na. Pero piliin mo na kung sino paglilingkuran mo. Hindi pwede yung dalawa. Hindi pwede ngayong umaga, ito, at mamaya na yun. Pagkatapos pagsabayin mo pa, hindi pwede yun. Hindi pwede ang dalawa ang puso. Hindi pwede ang dalawa ang nguso. Isa lang, mamimili ka lang. Because you will either hate the one and love the other, or else you will hold on to the one and despise the other.
So you see here, God is telling us that it is impossible to be neutral in your service. That's right. Amen. Hey, listen to me. Are you a servant? Amen. You are. Kahit pa hindi ka na sumagot, sa totoo lang, servant ka pa rin at maglilingkod ka pa rin. But there is impossibility of being neutral in your service. That's right. Amen. Hindi ka pwede maging neutral. Hindi yan dito, ay ano yan. Sa mga artista lang yun. Yung mga pakitang tao. Pag naglilingkod ka sa Diyos, ang Diyos kita niya puso mo. Ang Diyos kita, basa niya isip mo. At saan ka man magtago, nakikita ka ng Diyos. Ano man yung ginagawa mo, kahit paanong isuot mo, alam pa rin ng Diyos ang klase ng paglilingkod mo at sino pinaglilingkuran mo. That's why you've got to choose. It's impossible to be neutral. You will always serve yourself or God. You will either serve God or the world. Pero hindi po pwedeng magsama yun, dalawa. Kasi hindi nga po pwedeng magsama ang liwanag sa dilim. Pastor, pag Monday lang, panggabi lang naman to eh. Para mo lang sinasabing pag sa umaga, ikaw si Stephen, pagdating mo sa gabi, si Stephanie ka. Oh. Hindi pwede yun. Walang ganyan sa paglilingkod sa Diyos dahil ang Diyos, He is a God of purity. Kaya nga maging si Elijah, hindi ba? Tinanong niya ang buong Israel. Tinanong, 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter number 18. 1 Kings chapter 18, verse number 21. Ano sabi ng salita ng Diyos? And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if be Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Ay, dapat talaga mamili ka. Kung si Baal o ang Diyos. You will be serving either one of them. Hindi pwedeng pareho. Hindi pwede yan sa Diyos. You are supposed to choose. Maging si Joshua, hindi ba ang sabi niya? Sa Joshua chapter 24. Joshua 24. Joshua chapter 24 and verse number 15. Ano sabi? And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the God of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. You see, it's a decision that you have to make. You've got to make a choice tonight. Amen. Yes. Hindi po pwedeng ngayon ay ang Diyos, bukas ay hindi. It must be when you choose the Lord today, you choose the Lord tomorrow, you choose the Lord the next day, you choose Him the daily of the day after day after day, and months after months of your life, that He is supposed to be served. Amen. You've got to choose. Amen. Huwag kang magre-reserve para sa iyo. Huwag kang magre-reserve para sa iba. God wants you to serve Him alone. And that's a true thing. Life will always present us with the Master. Tanda natin yan.
So whether God or mammon, Christ or self, spirit or the flesh, kailangan ka mag-decide. Ano paglilingkuran mo? Sa totoo lang, ngayon nga lang eh, di ba? Sino paglilingkuran mo ngayon? Pwede mo naman paglingkuran sa sarili mo, itulog mo dyan. Kasi inaantok ka. Tapos hindi mo matagalan. Tama? Oo. Tapos yung isip mo nasa ibang lugar. Ay, kasi yun ang gusto mong paglingkuran. Ang paglingkuran mo, yung isip mo ay sa Diyos. They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Dapat every part of that service, ikaw ay talaga nandiyan. You cannot serve God and mammon. You only serve either. But that depends on your choice. Napilitan lang ako. Hindi totoo yun. Walang napilitan lang yun. You have chosen it. Huwag mong ibintang sa iba yung choice mo. Choice mo yan eh. Pinanganak akong ganito, ito lang naging training ko. It was still your choice. Pinili mo yan. Huwag mong sabihin, huwag mong ipagpilitan na napilitan ka lang. Pinili mo yan eh. Oo, pinipilit sa'yo. Pagkatapos, yung pinipilit sa'yo, tinanggap mo. So who chose it? Kaya yung binubuyo ka, di ba? Binubuyo ka lang naman. Binubuyo ka lang, binubuyo. Pagkatapos ay tinanggap mo yun. Sasabihin mo, tinulak lang naman ako dito. Anong tinulak ka? Anong tinulak ka? Oo, tinulak ka, pero ginustuhan mo rin. It will always be your choice. You have always that power of choice. Tandaan mo kung ikaw ay anak ng Diyos. Are you saved? Kung nakalimot na naman ng mga lalaki. Are you saved? Hindi talaga pang-gising. Ang pag ikaw'y ligtas, God has given you the power to become the children of God. Amen. Di may kapangyarihan ka na. Ano yung kapangyarihan yan? Napiliin ang Diyos. When God said, "My son, give me thine heart." Sa totoo, God is powerful. In fact, He can make you obey. Pero ano sabi niya? "My son, give me thine heart." Kasi hindi tayo computer. Ang computer, pwede yan naka-program. So whatever your life is actually a product of your choice. Pinili mo yan eh. Pagkatapos tuturo mo yung iba. Parang pinili mo siya. Pagkatapos yung hindi mo na siya magustuhan, kayo kasi. Anong kayo kasi? Pinili mo yan. Pangatawanan mo yan. Pagtiisan mo yan. That's the consequence of your choice. Kaya nga maging sa pag-aasawa, hindi ba yan lagi sinasabi? Pag-aasawa ay hindi parang kanin yan, ay pag isinumunot na initan ka, ay pwede mong iluwa. Pinag-iisipan ng 10 beses yan. Hindi yan pinapasok ng walang pakundangan. Kaya kung minsan ay dumadating ka na sa 40, tsaka ka nakakapag-asawa. Kung minsan lang naman yun, hindi ko naman sinasabing yan yung ating standard. Hindi naman sinasabi ang standard niyan eh. 25, pwede na yun eh. 25, 26. Michael, 25, mga ganyan. Oh. Pwede na. Oh. Lalo na pag may trabaho. 26 ka nga, waka naman trabaho. Ay, huwag na. No. Di ba, mag-aasawa ka pa? Ang pagpili natin,
Wag mong ituturo yung iba. Kasi ito yung sitwasyon. Kaya ka napilitan. No, no, no. It's always a choice. And your service to the Lord is a choice. Kaya pag nahirapan, alam niyo kung bakit maraming quitter? Kasi mga nabuyo lang ba? Pagkatapos, pag nasaktan yan, sasabihin nila, siya kasi, hindi na ako makatindig kasi, pero mo, choice mo yun eh. Suffer the consequence. There will always be a consequence with our choices. At maging sa paglilingkod natin. Kaya nga ngayong gabi, ikaw ay magdidesisyon dapat. Sino ba talaga paglilingkuran mo? Man cannot serve two masters. You have to choose. And then he said, no man can serve two masters. Bakit to? Because he is saying that when we serve, or service demands wholehearted loyalty. Yan po yung pag naglingkod. Are you a servant? Servant ka. Then you have you chosen whom you are going to serve? Then that master requires your wholehearted devotion. Ulitin ko, hindi mo siya dapat na niloloko. But sooner or later, dahil niloloko mo siya, you will suffer the consequence. You cannot serve God and Mammon. That's why when we choose God, have you had a good choice now? Kung ikaw ay pumili na paglingkuran ng Diyos, say aloud, amen. Then you must serve Him with devotion. Ano ibig sabihin ng devotion na yan? Your heart, your soul, your mind and strength, dapat ibigay mo sa Diyos. Bakit wala na nagsalita? Wala na nag-amen doon. Pag sinabing wholehearted devotion, pag sinabi nating full devotion, complete loyalty, wholehearted loyalty, dedication, ibig sabihin, yung puso natin, ang desire ng puso natin ay sa Diyos. Dapat doon ka masaya. Saan ka masaya? Ay masaya kang kasama ang Diyos. Masaya ka, sumusunod sa Diyos. Masaya ka. Yung puso mo ay hindi naninimdim sa mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Kung may mga pinagbabawal ng Diyos, masaya kang nasunod. Hindi yung masyado namang sinisikil ang aking karapatang pantao. Then you're not serving the Lord with full devotion. Para naglilingkod sa iyong kaaway. Ano naman, paglilingkod mo sa kaaway, talagang nagngingit-ngit. Diba, pag may kaaway ka, imagine mo, may kaaway kayo. Oh, sige, sabihin natin, may nang aaway sa inyo. Bibigyan mo siya ng ano? Di ba magandang bigyan talaga yan ng hollow blocks na lumilipad? Pagluluto mo ba yung kaaway mo? Gutom na gutom yung kaaway mo. Nakita mo, pagluluto mo siya, lalagyan ko ng betsin yan at saka ng ano yan, ng poison yan eh. O kaya yung pampano ng pampapururus eh. Bubuhusan ko yan talaga ng ano, ng chlorine.
Alam mo, pag sinabing devotion mo, naglilingkod ka sa Diyos, kung meron mang ipinagbabawal ang Panginoon, dahil ayaw ng Diyos yun, ayaw niya ng alak, ayaw niya ng mga bisyo, ayaw niya ng kasalanan, ayaw niya ng babae nagsusuot ng panlalaki, ayaw niya ng lalaki nagsusuot ng pambabae. Ayaw niya na sinungaling. Ayaw niya na adulterous. Ayaw niya ng kabataan na umaaktang mag-asawa na hindi pa naman kinakasal. Galit ang Diyos dyan sa mga kasalanan yan. Sa mga matigas ang ulo sa kanilang mga magulang. Yung hindi nasunod. Ayaw ng Diyos yun. Yung mga tamad, ayaw ng Diyos yun. Walang ginawa kundi kumain. Pagkatapos ng kumain, iiwanan ang plato doon na hindi man lang huhugasan. At tamad talaga ang mga to. Paggising sa umaga, hindi pa nagtitiklop ng mga kanilang mga pinagtulugan. Pagkatapos ay gutom na daw, ay natulog ka lang. Humilata ka lang. Maglinis-linis ka naman. Tapos hindi mo pa nagustuhan ang prepare, pansit na naman. Wala bang iba? Pag ako ang magulang mo, ganyan ang naku. Kayo mga magulang, pag ganyan yung mga anak ninyo, paggising sa umaga, ayaw nila na yung ulam, naku, wag niyong pakainin, wag niyong bigyan ng pera. Manghingain siya doon sa mga damo. Ayaw, tamad-tamad pa. No? Kung sino ba naman kasi ang tamad, siya pa ang, yun, alam niyo na. Kung sino yung tamad, siya pa yung, lakasan niyo. Yun. Kung sino ang tamad, siya pang masibag. Nga? Masibag. Akala ko masipag. Sabi, So yung puso, dapat masaya ka ng ginagawa kahit ayaw ng Diyos yun na gawin mo. May pinagagawa ang Diyos sa'yo. Pagkatapos ay nahihirapan ka, masaya ka pa rin gawin. Kahit mapahiya ka pa, mapahiya man ako utos ng Diyos to Sabi niya mag-soul winning, di nag-soul winning ka kung ano-ano na sabi mo. Nagkamali, ano ngayon? Nag-try ako, basta binigyan ko ng trucks, binasa ko sa kanya. Ay mas masaya pa rin ako kasi ginawa ko yung utos ng Panginoon. Pinakakanta ako, bigay ko daw ang boses ko sa kanya. Umawit ako ng firing line. Nagkandapa-dapa ako doon sa sinasabi ko. Hindi na bali, kumanta ako para sa Panginoon. Yung iba kasi, akala mo naman paglilingkod sa Panginoon paglilingkod sa tao. Hindi, maglingkod ka sa Diyos kasi. Masaya ka. Sa ayaw niyang gawin, ayaw mo rin gawin. Masaya kang hindi ginagawa. Sa gusto niyang gawin, kahit ayaw mo, gagawin mo. Kaya nga, kahit pagdating na sa pagbibigay ng ating Mission Month giving, meron pa naman akong bibilhin Masaya ka pa rin ibibigay para sa mga missionary. Amen? You see, because that is the serving with the whole heart. Yan ang nais ng Diyos pag sinabing, no man can serve two masters. You cannot serve God and Mammon. You are just going to serve one. And when you serve with all of your heart. The heart, the soul. Yung buong kaluluwa. Bilang anak ng Diyos, dapat nating tandaan yan. Buong kaluluwa.
Yun na yung kung ano ka at kung sino ka. The real man. Ibibigay mo yan sa Diyos. Hindi yung bahagi lang, kundi buo. Your soul, your mind, ibibigay mo yan sa Diyos. Kaya nga ang nais mong ilagay lagi diyan ay ang salita ng Panginoon. Let the word of Christ dwell in you richly. Kung minsan maraming mga gustong pumukaw sa ating mga kaisipan, let it get back to the word of God. I want to serve my God. We must serve Him with all our strength habang tayo pa'y malakas at yung ating lakas ay ibigay natin sa Panginoon. Oh, I have seen many members of this church. Naalala ko lang nung may nag-testify na kahit pa hinang-hina na ang isang kapatid na magmemorya ng awitin na tumayo dito at para umawit at nagcha-Chinese na lang siya. Oo, nakanganga na yung iba siya, nakaganyan pa rin. Pagkatapos ay matutumba na siya, pero gusto pa rin niyang umawit sa Panginoon. Inubos niya ang kanyang lakas sa gawain ng Diyos. Ito yung mga servant na gusto ng Diyos. Ikaw ba'y kagaya niya? Kaya nga ngayong gabi sabi ng Panginoon, no man can serve two masters. You should not have divided loyalty. God hates it. Kaya dapat hindi tayo din nagko-compromise. Kung ano ka dito, kung ano narinig mo, kung anong pinag-pray mo para sa Panginoon, gawin mo kahit pagdating mo sa bahay, kahit pagdating mo sa eskwelahan, kahit doon sa marketplace, saan ka man magpunta, you've got to do that. Wala compromiser. Ayaw ng Diyos ng compromiser. In fact, ano sabi niya doon sa Revelation? Doon sa mga compromiser. Revelation chapter number 3. Revelation chapter number 3. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon diyan. Verse number 15. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Alam naman ng Panginoon talaga yung trabaho mo. Servant ka, di ba? Are you a servant? Yeah. Alam naman ng Diyos kung paano ka magtrabaho. At alam mo kung paano kayo magtrabaho, sabi ng Panginoon, ito ka, thou art neither cold nor hot. Ano yun? Pasaw-saw-saw-saw lang. Minsan-minsan lang ba? Yung bang walang dedication? Pag masama ang loob, pag nasaktan, pag nangihina, yan ang trabaho mo. Pag nagpunas yan, masabi lang nagpunas. Ayan, tapos na. Nagpunas ka na? Opo. Naglinis ka na? Oo. Nagwalis. Ganun-ganun lang yun. Ay, inayos mo na yung inayos mo na yung halaman doon sa altar? Opo. Ayan. Alam naman ng Panginoon yun. You are neither cold nor hot. Pag sinabi ng Panginoon, mas gusto pa nga niya yung cold eh. Alam mo yung cold? Talagang ang layo niya sa Diyos. Kasi alam mong malayo siya sa Diyos. Kesa sa isang nagpapakitang gilas lang. Pag ikaw'y maglilingkod sa Panginoon, gusto ng Panginoon, mainit, mainit. Gusto ng Diyos, pag kayo naglingkod sa Kanya, be holy and keep it holy. Be holy still.
Ayaw ng Diyos ng lukewarm. Ayaw ng Diyos ng paminsan-minsan lang. Gusto ng Diyos kung yan, ikay maglingkod ka na ng tuluyan. Ibigay mo ng buhay mo yung oras mo lahat. No man can serve two masters. You either hate the one and love the other. Ano pag sinasabi ng Panginoon, ang service dapat natin sa Kanya would be a faithful service. Kaya hindi siya yung ano na naman nangyari? May S na naman yan. Ano nangyari sa'yo? May sumpong na naman. Pastor, hayaan nyo na ho. May sumpong yan eh. Biro mo sa paglilingkod mo sa Diyos, may sumpong ka. Kung minsan, talaga naman, good morning. Pagkatapos, ang linis-linis, mamaya makita mo na naman, iba na naman ang mukha. Morning po. Pagkatapos, wala na. Alam, pagpunta mo ng simbahan, ayun talaga pinagpapray ko. Pag ako'y napunta ng simbahan, may gathering tayo. I always make sure, Lord, ayusin mo nga po yung puso ko. Kasi gusto kong ikaw paglingkuran ko sa oras na yun. When I go soul winning, ganun din. Na gusto kong makapaglingkod sa Panginoon, makapag-akay ng kaluluwa, makapag-Bible study, hindi lang para makuha ko yung kota ko, kundi makapaglingkod sa Diyos. Na mayroon akong mabigyan ng salita ng Diyos. Na mabigyan ng pag-asa. At masaya na ako doon. Makakita ng mga tao, magpapasalamat kahit kung minsan ang mga mukha, pag kinausap mo na, parang pantitigas na, no? Diba? May mga pag dahil nagsa-soul winning, sabi ko, noong Thursday nga, nagpunta ako doon sa may Kalamba. Friday. Tapos yung lahat ng mga napuntahan kong mga tindahan, talagang kung ano ng mga mukha, ang titigas. Pero hindi lang. Share the Word of God. Maya-maya may ngumiti na pagkatapos na masharean at tumanggap na sa Panginoon. Salamat po, Pastor. Biro mo yan? Na nakarinig siya ng salita ng Diyos. Masaya na akong uuwi noon. Kaya bilang mga mananampalataya, talaga maging faithful tayo. Amen? Huwag lang mga pabugso-bugso lang. Kaya mga choir member, sing every time. Kayong mga choir member, dapat kumakanta kayo lagi. Kayong mga choir member, you should always be singing for the Lord. You choir members, I hope that you always sing for the Lord. Da kayo nga choir miyembro, dapat agad kanta kayo nga kangkanayo na. Ano, hindi nyo pa rin naiintindihan pag choir member ka? Pag ikaw ay tagatugtog, dapat lagi kang natugtog. Hindi yung pag nagustuhan mo lang. Pag ikaw ay Sunday school teacher, dapat laging nagtuturo. Maging faithful pa, pag-usher ka, lagi kang nag-usher. Ay, marami sa atin kasi, pasaw-saw-saw lang. No man can serve two masters. We've got to give our loyalty to our God. Amen? Kaya nga ngayong gabi, sino pinaglilingkuran mo? Aminin mo man o hindi, tanggapin mo man o hindi, maglilingkod at maglilingkod ka. Kung hindi mo paglilingkuran ng Diyos, maaaring paglilingkuran mo sarili mo. Maaari mong paglingkuran ang sanlibutan. Maaari mong paglingkuran ang dyablo. At mamimili ka sa dalawa lagi. Hindi pwedeng paglingkuran mo silang sabay. Kailan mamili ka? At kung maglilingkod ka na rin lang, ibigay mo na ang lahat mo para sa paglilingkod. Because service to a master
demands wholehearted loyalty. Let's all stand up, please. Muli po, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin na maunawaan at pilit na inuunawa ang nais mo pong iparating sa amin nung sinabi mong, no man can serve two masters. Help us, Lord, to really serve you. You are a good master. The devil is a bad master. The world is a bad master. Ourselves, the flesh is a bad master. These masters do not give us good life. You are our God who can give us a good life. Kaya nga po, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, that we can only serve you and decide to serve you and serve you well. Pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoon, Yesu Cristo. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, ba't hindi tayo lumapit sa Panginoon? Lord, I like to serve you. Ikaw po mapaglilingkuran ko.